Lumabas na po ang listahan ng mga bagong scholar ng University of the Philippines. Nakausap namin ang ilan sa mga libu-libong pumasa sa masasayang resulta ng UPCAT. Ang may balita hatid ni Lia Manialac del Castillo. Tuwang-tuwa si Essie Manalili nang malamang nakapasa siya sa University of the Philippines College Admission Test. Running for valedictorian si Essie sa kanyang eskwelahan ngayon at aminadong na pressure ng kunin ng UPCAT exam. May isang school din po na hindi ako nakapasa. So parang na-degrade ako na hindi ako nakapasa doon. So inisip ko, kinondition ko na mind ko na huwag ka masyadong umasa. Pero nung sinabi nga po ng friend ko na nag-text siya sa akin na nakapasa ako, parang nakakaiyak sa tuwa. Isa lang si Essie sa libu-libong nakapasa sa UP College Admissions Test o UPCAT. Nakapost na rin sa College Admissions Office sa UP Diliman ang resulta ng exam. Ang iba nga, kahit nakita na sa internet ang resulta, talagang pumunta pa dito. Tulad ng pamilya Uy, lahat sila mula nanay at tatay graduate ng UP. Kaya tuwang-tuwa sila na makapasa rin sa UP ang bunsong si Corinne. Super proud. Yeah, it's the best school here, of course. Pero hindi lahat sinaswerte, tulad ni Darin Agapay. Sa kabila niyan, proud pa rin ang kanyang mga magulang sa kanya. Hindi ko pa nakikita. Hindi pa rin. So why did you want to go here to check? Yeah, to check. So you're still hoping? Anyway, she's still top of the class sa high school, so it doesn't mean na talagang madali yung exams sa UP. So, it will still inspire her. Hanggang isang buwan pa raw ipopost dito ang resulta ng UPCAT exams. Makikita na sa website ng UP Diliman ang resulta nito. 128 pages ang resulta pero hindi nakalagay kung ilan ang total number ng mga nakapasa. Nahahati sa 4 na subtests ang UPCAT. Kabilang dito ang language proficiency, science, mathematics at reading comprehension. Ang mga nakapasa ay padadalhan din ng official notification sa pamamagitan ng mail. Ang top 50 UPCAT qualifiers naman ay mabibigyan ng Oblation Scholarship. Kasama na rito ang free tuition, miscellaneous and laboratory fees, book subsidy at buwanang incentive at transportation allowance. Lia Manialac del Castillo, GMA News.